Hello mga bata! Welcome muli sa ating Children of Light Club! Handa na ba kayo sa panibagong lesson na matututunan natin ngayon? Very good! Ako rin, excited na ako ikwento sa inyo ang isang kwento mula sa, syempre, sa Bible o sa salita ng Panginoon. Sige nga, patingin nga ako ng inyong mga Bible. Ready na ba? Very good! At syempre, ang inyong mga mata at mga tenga, handa na rin ba sa pakikinig? Very good! Sige, simulan na natin ang lesson. Alam ko na nag-enjoy kayo sa lesson ni Teacher EJ last week tungkol sa Jesus is risen. At totoo nga, ang Panginoon ay nabuhay muli. Hindi siya nanatiling patay. Hindi siya nanatiling nakapako sa cross. Siya ay nabuhay muli. At nagpakita pa siya sa maraming tao pagkatapos. Siya ay nagpakita kay Mary at kahit sa mga lalaking naglalakad lang sa daan. At syempre, sa mga disciples. At yan ang kwento natin ngayon. Buksan nyo nga ang inyong mga Bible sa John chapter 20 verse 19 dahil doon natin makikita ang storyang ito. Sige, labas nyo na ang inyong mga Bible. Buksan nyo sa John chapter 20 verse 19 at sabayan nyo ako sa pagbabasa ha. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and saith unto them, Peace be unto you. And when he had so said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Then said Jesus to them again, Peace be unto you. As my Father had sent me, even so send I you. Nakita natin, mga bata sa Bible, na nagtipon-tipon daw ang mga disciples. Ngunit, sila ay takot sa mga Jews o sa mga Hudyo. Dahil baka sila din ay patayin o saktan katulad ng ginawa sa Panginoon. Kaya isinara nila ang mga pinto at ang mga bintana. Nilock nila ito para walang makapasok. Pero alam niyo ba kung sino ang dumating? Ang Panginoon. At ang sinabi sa kanila, Peace be unto you. Pinakita rin ng Panginoon ang kanyang kamay kung saan ang mga pako ay pinako nung siya ay ilagay sa krus. At ang kanyang tagiliran o yung side kung saan ang spear o sibat ay tinusok doon nung siya ay nakapako pa. Pero tuwang-tuwa ang mga disciples nang makita nila ang Panginoon. At muli sinabi ng Panginoon, Peace be unto you. Peace o kapayapaan. Sabi niya pa, As my Father had sent me, even so send I you. Ngunit sa pagtitipon na ito, ay wala si Thomas, na tinatawag ding Didymus. Kaya ang mga disciples ay kinuwento sa kanya ang napakagandang nangyari nang makita nila ang Panginoon. Tingin niyo ba naniwala si Thomas? Naku, nakakalungkot man, pero hindi naniwala si Thomas na nakita nila ang Panginoon. Ang sabi niya pa, hanggat hindi mismo siya ang nakakita sa Panginoon, hanggat hindi siya mismo ang nakakita sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran, ay hindi siya maniniwala. Pero alam niyo ba, pagkatapos ang 8 araw or 8 days, nagtipon-tipon muli ang mga disipulo. At ngayon, present na si Thomas. Sino nga ulit? Tama! Si Thomas. At ano kaya nangyari? Basahin muli natin. At ang sabi sa Bible,
Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst and said, "Peace be unto you." Dumating muli ang Panginoon kahit na nakasara ang mga pinto at ang mga bintana. Dumating ang Panginoon. At tinawag niya nga si Thomas. At ang sabi niya, "Ito ako. Ito ang aking mga kamay, ang aking tagiliran." At alam niyo ba ang sabi ng Panginoon? "Be not faithless, but believing." Ulitin niyo nga ulit. Be not faithless, but believing. At lumapit nga si Thomas at nakita niya ang Panginoon, ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran. Tingin niyo, naniwala na si Thomas? Ang nasabi niya ay, "My Lord, my God." Pero alam niyo ba kung anong sagot ng Panginoon? Basahin muli natin. "And Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen, and yet have believed." Ang sabi ng Panginoon, naniwala si Thomas dahil nakita niya ang Panginoon. Hindi siya naniwala nang kinwento lamang ito ng ibang mga disipulo. Pero ang sabi ng Panginoon, mas pinagpala ang mga taong naniniwala kahit hindi nila ito nakikita. Parang sa panahon natin ngayon, mga bata, hindi man natin nakikita ang Panginoon, pero dahil sa kanyang salita, dahil sa Bible, ay nalalaman natin ang mga nangyari noon. At dahil sa Biblia, ay naniniwala rin tayo sa Panginoon. Sabi rin nga sa Bible, buksan niyo pa ang inyong Bible. Sa John 20, verse 31. Sabihan niyo muli ako magbasa. "But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name." Merong Biblia, mga bata, dahil dito natin malalaman na ang Panginoon nga ay totoong Panginoon, na siya ay ang Son of God. At nang sa Kanya lamang ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ayan, mga bata, di ba lagi nating natututunan dito sa Children of Light Club that Jesus is powerful. At dito nga sa kwento natin, nakita natin na napakapangyarihan ng Panginoon, na siya ay nabuhay muli. Hindi siya nanatiling patay, hindi siya nanatiling nakapako sa krus, dahil siya ay nabuhay muli. At dahil lamang ito sa kanyang kapangyarihan. Mga bata, ang kapangyarihan sa mundong ito ay pumapatay. Walang kapangyarihan sa mundong ito ang bumubuhay. Parang sa naranasan natin ngayon, na may pandemya, na may COVID. Nakakalungkot man, pero ang dami nating kakilala ang namamatay dahil sa sakit na ito, dahil sa virus na ito. At kahit na gaano ka-advance ang mga technologies, kahit napakarami ng gamot ang iniinom, mga naiimbentong gamot, pero hindi pa rin natin mapigilan ang araw-araw na maraming namamatay. Dahil wala tayong kapangyarihan para bumuhay. Ang tanging may kapangyarihan na bumubuhay ay ang Panginoon. Sabayan niyo nga akong sabihin, iyon, ang kapangyarihan ng Panginoon ay nagbibigay buhay. Isa pa nga, ang kapangyarihan ng Panginoon ay nagbibigay buhay. Very good. Tandaan niyo yan, ha? Ano nga ba ulit ang ibinigay ng Panginoon sa mga disciples nang siya ay dumating sa kanilang pagtitipon? Dinala ng Panginoon sa mga disciples ang power at victory ng kanyang resurrection.
ang kapangyarihan at ang katagumpayan ng kanyang pagkabuhay muli. Nang siya ay dumating sa pagtitipon ng mga disciples, nakita natin ang kapangyarihan ng Panginoon at ang kanyang katagumpayan o victory na siya ay nabuhay muli. Teacher, ano po yung victory? Ang victory ay ito yung parang pag nasa laban tayo, pag nasa war o digmaan at meron tayong kalaban or enemy. Pag natalo natin sila, yun ay victory. At sa panahong ito, ang huling enemy o kalaban ng Panginoon ay ang kamatayan. Pero siya ay nagtagumpay dahil hindi siya nanatiling patay. Siya ay nabuhay muli or yung tinatawag na kanyang resurrection. Sabihin nyo nga mali, the power and victory of Jesus' resurrection. The power and victory of Jesus' resurrection. Very good. Because the presence of Jesus spelled victory noong siya ay dumating sa pagtitipon ng mga disciples. Victory dahil He was victorious over the grave. Dahil nga hindi siya nanatiling patay. Siya ay nabuhay na muli. At alam niyo ba mga bata, there is nothing more victorious than having Christ in your life. Walang higit na tagumpay sa buhay na ito nang magkaroon tayo ng Kristo sa ating puso, sa ating mga buhay. Kayo ba? Sigurado ba kayo na meron kayong Kristo sa inyong puso at sa inyong buhay? Kung hindi pa kayo sigurado, ay sabihin niyo ito sa inyong mga guro o teachers sa CLC dahil ituturo nila sa inyo kung paano kayo nakakasigurado na meron kayong Kristo sa inyong puso. Dahil ang sabi sa Philippians 3:10, buksan niyo nga ulit ang inyong mga Bible, sabayan niyo ako magbasa. Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Napakaganda ng naging lesson natin, no, mga bata? Pero paano ba natin ito ma-apply sa ating mga buhay? Pag tayo ay sigurado na meron tayong Kristo sa ating puso, malalaman natin na meron tayong purpose. At ang purpose natin o layunin ay maging witnesses para sa Panginoon. Ngayon na natutunan na natin na siya ay namatay, siya ay nagsakripisyo para sa atin at hindi siya nanatiling patay, na siya rin ay nabuhay muli, dapat i-share din natin to sa iba. I-share natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, na tayo ay meron ng Kristo sa puso at dapat sila din. At ang isa pa ay maging blessing tayo sa mga tao na nasa paligid natin. Katulad nitong pandemya. Bawal tayong lumabas mga bata, pero pwede tayong maging blessing sa ating mga kapamilya sa pagiging malakas. Palakasin natin ang ating mga immune system. Huwag tayong lumabas dahil bawal, dahil mayroong virus. Pero sa ating mga tahanan, mag-aral tayo ng mabuti kahit online class. Magpalakas tayo sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig, pagkain ng mga sustansyang mga pagkain katulad ng prutas, ng gulay, at syempre ang pag-inom ng vitamins. At lagi nating paalalahanan sila mommy at daddy kung sila lumalabas na mag-face mask at face shield. Sana marami kayong natutunan sa araw na ito mga bata. At mula lamang yan sa Biblia. Huwag niyong kakalimutan yan, ha? Paalam!